So ngayon naman, makikita natin, ito napakagandang kwento nito, especially for those people na merong pinagdadaanan this week. Kasi alam nyo, one of the things na appreciate ko dito kay David, dito sa chapter 30 ng 1 Samuel, since we are in the David series, is makikita natin na si David, pag meron siyang problem, pag meron siyang mga pinagdadaanan, what did he do? He encouraged himself in the Lord. Sabihin nyo nga yun? He encouraged himself in the Lord. Ano ibig sabihin ng he encouraged himself? Kasi alam mo tayo, pagka tayo meron tayong problema, pag meron tayong pinagdadaanan, marami tayong pwedeng paghugutan eh. Di ba? Minsan meron tayong best friend na pwede nating tawagan every time na meron tayong problema, every time na puputok na tayo, di ba Adam, no? Ikaw, Adam, ano ba yung pinupuntahan mo pagka may problema ka? Bar. Okay, punta daw siya ng bar. So sa kanya, ang kapares niya si San Miguel. Yun yung tinatawagan niya. For some people, yung iba naman, pagka wala kayong masyadong friends, yung iba ang ginagawa nila, saan nila nilalagay yung kanilang mga anger, yung kanilang mga angst? Ha? Yung iba, sa tweet, yan, social media, di ba? Kaya ang daming mga nag-aaway na tao dahil dyan sa mga parinigan, ang gagawin nila, popost nila ngayon yan sa iba-blind item nila yan. Yung iba naman, ang ano pa yung mga ibang ginagawa nila? Kanya-kanya tayo. Iba nag-shopping. Yung iba, nagka-travel. 'Di ba? Ako isa sa mga pinakahilig ko pagka nasi-stress ako, gusto ko mag-scuba dive. Pupunta ako sa beach, dive underwater, 'di ba? Kasi alam nyo, okay eh. Pagka kunyari yung faith natin, bago ang lahat? Bakit nga ba tayo nandito? Why do you go to church pagka Wednesday? Pwede namang once a week lang, 'di ba? Pwede namang Sunday lang. Pero bakit tayo nagpupunta rito pagka Wednesday? And alam mo na natutuwa nga ako dahil andirito kayo, hindi kayo nagsasawa sa akin. Si Jovi, laging tinatanong kung sino yung magpipreach. Parang ayaw niya magpunta pag hindi ako. Di ba, Jovi, no? Pero, sana, nagpupunta kayo dito, hindi dahil sa mga kaibigan nyo, dahil gusto nyo yung katabi nyo, or kinukulit kasi kayo, inaaya kayo lagi, o kaya tinitext kayo pag hindi kayo nagpupunta. Sana nagpupunta tayo dito because hindi sapat sa atin yung once a week lang tayo nakakarinig ng salita ng Diyos. Sana nagpupunta tayo dito because we wanna hear from Jesus, because alam natin, sobrang hirap ng buhay na we can't let a week pass na we don't hear from God. Sana yun yung pinakadahilan natin kaya tayo nandito, di ba? And it's so easy to come when life is good. It's so easy to say, praise God, when life is good. Diba, no? Pero pagka may problema ka, minsan di mo maiwasan na magkaroon ka ng tampo. Or sometimes, hindi lang tampo eh. Sometimes to the point na magki-question ka na. Sabihin mo, talaga bang may saysay ba talaga itong ginagawa ko? 2 years na ako nag-church, wala naman nangyari, mahirap pa rin ako. Diba? Andyan pa rin yung problema, hindi naman ako nasi-spare. And dito sa kwento ngayon, makikita natin anong ginagawa ni David. Okay? So, dito sa kwento natin, ano nangyari dito? So, ito yung situation ni David. You have the king running after you for being a threat to the throne. Hinahabol siya. Ano pangalan ng king na umahabol sa kanya? Jovi? Hindi mo na rin alam? Ha? Alam mo, hindi. Hindi. Si King Saul. Sabi mo nga, King Saul? Ha? Nahiya daw siya. Okay. So, si King Saul, hinahabol siya. Bakit siya hinahabol? May atraso ba siya? May atraso siya? Wala. Ba't siya hinahunting? Ha? Naiinggit, di ba? Kasi, siya nga yung papalit sa kanya eh. So ano pa yung mga nangyari sa kanya?
You join the opposition just before the battle and you get kicked out. Kasi 'di ba? So si David, hinahunting nga siya ni Saul. So ang ginawa niya, pumunta siya doon sa kabilang party. Pagdating naman doon sa kabilang party, sabi naman sa kanya, wala, spy to. Kinick out din siya. Ano pa nangyari dito kay David? Umuwi siya sa bahay, expecting at least to get para makapagpahinga. So nung kinick out siya, umuwi na sila ngayon sa kanilang city. And Roy, ito yung nangyari sa kanila. Roy? Ito yung nangyari sa kanila. Pag uwi niya doon, nakita niya, yung bahay niya, walang laman. Pati yung pamilya niya, wala doon. Everything has been stolen. So kunyari, kung kayo si David, ano kayang gagawin niyo, no? Hinahunting ka na, panganib na yung buhay niyo. Kung sino yung akala mo na pwede mong puntahan at magiging kalaban, ay magiging kakampi, tinakwil ka pa, and then pag uwi mo sa bahay, wala ka ng bahay. Yan ang kwento nitong ating chapter 30. Siguro kung ilan sa atin maka-experience ng ganito, very traumatic. Siguro, yung iba sa atin na depressed na. Yung iba sa atin would actually take matters into their own hands. So basahin natin, ito pa pala. Ito pa pala yung mas masaklap sa lahat. Yung point number 4. Yung mga kaibigan mo, nakasama mo, nung nangyari yun, yung pag-uwi sa bahay, walang laman, yung pamilya nila, wala rin. Ngayon, yung mga kaibigan mo, nagalit na sila sa'yo. At gusto ko na rin nilang patayin. Kasi kung babasahin natin dito sa verse 3, sabi dyan, when David and his men saw the ruins and realized what had happened to their families, anong ginawa sa number 4? They wept until they could weep no more. Tapos David's 2 wives, sino yun? Si Ahinoam from Jezreel and Abigail. Naalala niyo ba si Abigail? Naalala niyo ba kung sino si Abigail? Jonathan, naalala mo si Abigail? Yung kapitbahay niyo dito, si Abi. Si Abigail, hindi niyo kilala si Abigail? Yung time na nag-aalaga si David ng tupa, tapos inaalagaan niya yung mga tupa ng isang mayaman. Nung time na humihingi siya ng pera, hindi siya binigyan. Tapos gusto niya dapat niyang patayin. Itong mayaman na to, ang pangalan niya si Nabal. Pero itong asawa ni Nabal, lumapit kay David. Sinabi sa kanya, David, pagpasensya naman ng asawa ko, eto yung mga regalo. So ang nangyari, hindi siya pinatay ni David. So ano nangyari kay Nabal? Pinatay siya ni God. Diba? Inatake siya sa puso. So because of that, sabi ni David, alam mo, ang galing nitong asawang to. Na-appreciate niya si Abi, and si Abi yung pinakasalan niya. Di ba? So ngayon, ultimong si Abi, nawala na rin. Ninakaw din si Abi. Di ba? Napakalungkot nitong araw na to. Imagine niyo ang description dito sa verse 4. Ang sabi dyan, they wept until they could weep no more. Ilan sa inyong umiiyak? Umiiyak ka ba, Lloyd? Ha? Hindi ka umiiyak? Hindi ngayon ha. Marunong ka umiyak. Nasubukan niyo na bang umiyak na hanggat parang naubos na yung iyak nyo, na hindi nyo na kayang umiyak? Sino sa inyo hindi pa nakasubok ng gano'n? Ikaw hindi pa nasubukan? Mamaya. Diba? So yun yung description. And perhaps tayo mismo, nagkaroon na rin tayo ng mga araw na parang ganyan. Talagang wala tayong ginawa kundi umiyak na lang tayo ng iyak. Our hearts ache so much na sana inisip natin, either Lord, kunin mo na ako, or you wish na you were someone else. And sa akin, nangyari na rin yan. Naalala ko yung time na hindi kami nagsisimula ng business. Actually, pinaghirapan na namin yung business na yon. And suddenly, biglang nagkaroon kami ng project, multi-million project. And yung multi-million na yun, kikitain namin siya in 30 days. So, tontuwa kami. Yung pala, yung ka-sign up namin dun sa deal na yon, hindi naman pala siya authorized para mag-sign ng ganong kalaking deal. So, eventually, that person resigned. And yung company na naka-deal namin, hindi kami binayaran. So, instead of earning multi-million, nagkaroon kami ng utang na multi-million. So, sobrang down namin nung time na yon. Kasi sabi nga namin,
Ultimong yung pinaghirapan namin, yung pinag-ipunan namin, lahat sila nasimot. And during this time, I guess David was feeling the same. Nasabi niya, bakit kaya ganito yung nangyari sa akin, di ba? After honoring God, after nitong lahat ng pinag-anuhan niya, everything was taken away. Hindi lang pera, kundi even yung kanyang asawa. Have you ever been in a situation that people who are supposed to help you now start going against you or blaming you? Yung mga taong akala mo sila ang tutulong sa'yo, ngayon, inikot nila yung table, ikaw pa ngayon yung may kasalanan. So basahin natin dito sa verse 6, sabi dyan, David was now in great danger because all his men were very bitter about losing their sons and daughters, and they began to talk about stoning him. Nasa sobrang, itong mga kasama niya, sa sobrang pagka-depress nila, pinag-iisipan nila, alam mo, kasalanan lahat to ni David kundi dahil sa kanya, hindi mangyayari to. So nakakita sila ng outlet para sa kanyang emotion. So kung kanina pinag-usapan natin is about si Adam umiinom, yung iba sa inyo nilalabas sa Facebook, eto nakita nila, para hindi tayo malungkot, kailangan natin ng paghihigantihan. At yung taong yun, si David. Ewan ko kung napanood yun itong movie na to, yung Alive. Napanood yun na ba yung movie na yan? Yung movie na to, tungkol yan sa isang football team na yung eroplano sinasakyan nila, nag-crash. Pero, meron sa kanilang nabuhay. Nabuhay siguro sa kanila about 12 people. So, ang pinag-usapan nila is, we will help each other na makasurvive tayo dito. So, ikot sila ng ikot, naghanap sila, tutulungan sila, gumagawa sila ng mga tent, until dumating yung time na talagang wala na silang makain. And para mag-survive sila, ang pinag-usapan nila is, kung sino man yung mamamatay sa atin, papayagan na natin na, pagmapayag, kunyari, kung tayo dito, isang group, usapan na natin, o pagka merong mamamatay sa atin, binibigyan mo na ng pahintulot na kainin ka na lang nung mga kasama natin, ha? Kesa naman lahat tayo dito mamatay, mag-a-agree na tayo doon. Okay? So, dahan-dahan, survive hanggang mamaya, konti na lang sila, and mamaya, nag-isip na rin sila na, baka since ang tagal bago mamatay, baka kailangan survival of the fittest na lang tayo. Maglalaban tayo, kung sino yung talo, yun yung kakainin. Diba? And so parang ganyan na rin yun. Diba Raymond, no? Ganun na rin ang nangyayari sa kanila dito. Since nalaman nila na wala na silang mapagpuntungan ng galit, si David na lang. Ayan. So, ito yung sitwasyon niya. Sabi dyan, you are sick, you need money, you're maxed out. Ibig sabihin niyan, lahat. Ibinigay mo na. Yung credit card mo, ubus na, said na rin yung bank account mo. Every friend, lahat ng pwedeng utangan, inutangan mo na. Pero ang problema mo ngayon, hindi mo pa rin alam. Kumbaga, basang-basa na yung papel mo, kilala ka na sa neighborhood mo, na ikaw ay mangungutang na hindi ka marunong magbayad, kahit na ayaw mo yon, pero ngayon, parating na yung bill at hindi mo alam saan ka papupunta. And actually, last month, nagsusungit na rin ako kasi yung sa post-ad, nagkaroon din kami ng isang malaking project. So we are praying to God right now na sana magbayad na yung mga kliyente. Dahil katulad nung nakalagay dito, we don't actually know kung saan pa kami manghihiram. Siguro kung ikaw to, sobrang overwhelmed na kayo. Diba? Ilan ba sa inyo mayroong mga pinagdadaan na parang ganyan? Hindi naman necessarily kailangan na financial problem, pwedeng health problem siya, pwede siyang emotional problem, pwede siyang family problem. Diba? Lahat tayo, meron tayong mga pinagdadaan ng ganyan eh. Pero makikita natin ngayon, how did David turn everything 180 degrees? Sabi dito sa verse 6, ito yung napakaganda nito eh. So, ito yung verse 5, kinikwento kung paanong nawala lahat, pero pagdating sa verse 6, sabi dyan, may problema pa rin si David, so kumbaga, continuation ng mga problema niya, sinasabi doon na, to top it off, nawala na siya ng lahat, pati asawa niya wala na, pagdating sa verse 6, nasa panganib pa siya kasi wala na siya ngayon malalapitan dahil even yung mga tao na dapat tumulong sa kanya,
galit na rin at gusto na rin siyang patayin. Pero isipin mo, in that same verse, ito yung sinabi sa kanya, "But David found strength in the Lord his God." When his friends turned their back against him, ang ginawa ni David is he turns to the only one na alam niya won't let him down. So tatandaan nyo, in life's darkest days, there is hope. There is a source of encouragement. So even if parang napaka-imposible na ng bagay na nakapaligid sa'yo, tandaan nyo, lagi kayo merong pupuntahan. And David knew where that is. So yung first point natin dito is David worshiped the Lord in the midst of trials. And alam nyo, ito, alam ko napakadaling sabihin. Di ba, na pag may problema, takbo lang kayo sa Kanya. Pero yung ba talaga ang ginagawa natin? First thing ba talaga na ginagawa natin whenever we have problem is we get ourselves encouraged sa Kanya? Meron ba sa inyong ganyan? Ikaw ba, Jovi, ganun ka? Pag may problema ka, asan ba yung Bible ko? Open nga ako. Ganun ka ba, Jovi? Ha? Minsan. Pero dito dapat lagi. Di ba? Sa verse 17, ano nangyari sa kanya? Dahil in-encourage niya yung sarili niya, sabi dito, David and his men rushed in among them and slaughtered them throughout that night and entire next day until evening. Yung mga nagnakaw daw sa kanila, walang nakatakas except 400 na mga bata. Si David, nakuha niya lahat ng ninakaw sa kanya at nakuha din niya yung kanyang dalawang asawa. May nawala ba? Wala. May nawala sa kanya? Wala. Sabi dyan sa verse 19, nothing was missing, small or great, son or daughter, nor anything else that had been taken. David brought everything back. Diba? So wala talaga nawala sa kanya. Ni isang kusing, walang nawala. David became so encouraged and so strengthened na kumbaga, nung nakita ng mga kasama niya na, uy, si David hindi siya nawala ng pag-asa. Hindi niya iniwan ang Panginoon. Sila, nabuhayan din. So ganito yung nangyari nung kay David. Nung tinignan siya ng mga kasama niya, siya chill lang. Sabi niya, okay lang ako, don't worry. Diba? Kaya natin yan. So dun sila, na-encourage din sa kanya. When you're too down, too tired, too busy, too sick, too hurt, too broke, too depressed, too lonely, ito ang tanong dyan, do we still turn to God? Kasi alam nyo, itong mga moments na down kayo, ito yung mga opportunity natin to actually cry out to the Lord. Pero tayo, ginagamit ba natin yung ating brokenness? For example, pagka nawalan kayo ng work, o kaya nakapag-break yung girlfriend nyo sa inyo, o kaya nalaman nyo, meron palang iba yung partner nyo, or nalaman nyong nalugi yung inyong negosyo, do we use these moments para makaka-reconnect tayo to God? Diba? So, ito yung sa verse 7. Ito yung point number 2. So, ano yung first point? Ha? Ano yung first point natin? Tahimik nyo naman. First point natin is, he encouraged himself in the Lord. So, yun yung una. Pag meron tayong problema, first point, na ginawa ni David, na gagayahin natin, encourage yourself in the Lord. Sabihin nyo sa katabi nyo, encourage yourself in the Lord. Diba? Kasi kung saan yung outlet natin na pinigugutan natin, mali yun. Ang gawin nyo, pag meron kayong problema, you have something na talagang parang hindi ko kaya to. Unang-una, balik kayo sa Panginoon, Lord, I don't know what to do. Wala akong pambayad dito, but alam ko ikaw meron. And alam ko, you want to give me. Diba? And then second John, sabi dito sa verse 7, pumunta siya dun sa Abiathar, yung pare. Sabi niya doon, bring me the ephod. Yung ephod, kinento ko sa inyo dati, it's an instrument kung saan doon sila
Doon nila nakikita kung ano ba yung gusto ng Panginoon. Then David asked the Lord, dapat ko bang habulin ang mga magnanakaw? So number 2 is, pakibasa? He sought. Anong ibig sabihin ng sought? Sought is the past tense ng seek. Okay? So, chinek niya. Sabi niya, Lord, ano bang gusto mong gawin ko? He sought the Lord for direction. Because sometimes tayo, encourage natin sarili natin sa Panginoon, and then pag na-encourage na tayo, tutuloy na natin yung ating plano. For example, even small things like, dapat ba akong lumipat ng bahay? Dapat ba akong magpalit ng trabaho? Dapat ba kinino ba ako dapat sumama? Sa tatay ko o sa nanay ko? Saan ako dapat mag-aral? Dapat ba ako mag-invest sa ganitong klaseng negosyo? Diba? Dito si David, nakita natin, he encouraged himself in the Lord, pero chinek din niya, Lord, okay, now I'm encouraged. What do you want me to do? Sabi dito sa Psalms 1 verse 1, pakibasa natin. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly. So pagka meron kayong mga problema, kailangan nyo ng advice, kinino kayo humingi ng advice? Ha? Sila ba? Mga believers ba sila? Diba? Minsan magtatanong kayo, kaya makita nyo nga eh. Alam nyo, ewan ko kung nakikinig kayo dun sa 89.9. Ha? Sa 89.9. Kasi marinig nyo doon, meron dong mga DJ, like sila Sam YG, sila Mo Twister. Meron sila, nakikinig ako pagka morning kasi doon ako, yun yung time na nagdadrive ako dati. And ako dati naalala ko, meron silang tinatanong na, meron silang question na tinatanong nila, ano yung kinoconsider mo na greatest victory in life? Okay? Ano yung kinoconsider mo na greatest victory in life? Tapos, yung mga tumatawag doon, yung mga kinikwento nila, sabi nila, this is my victory story. Meron akong boss dati na talagang ayaw na ayaw ko. Lagi akong pinag-iinitan. So, ang ginawa daw niya, lahat ng nag-spy daw siya sa boss niya, tapos chinek niya, nalaman niya na yung boss daw niya, merong ibang babae. So ang ginawa niya, kinuha daw niya lahat ng information about this girl, tapos binigay daw niya sa asawa. Sinasabi daw niya doon, siya daw nag-feed sa asawa, dito sila magkikita, ganyan-ganyan. So, ang nangyari, yung boss daw niya, nahuli. Tapos nung nahuli, ang ginawa daw niya, dinocument niya yung pagkakahuli. Tapos tsaka daw niya pinagkalat sa office at sinabayan daw niya ng kanyang resignation. Yun daw ang kanyang victory story. Tapos meron namang isang tumawag doon tungkol naman sa kanyang boyfriend. Na nalaman niya yung boyfriend niya nangangaliwa. So yung victory story naman daw niya is about paano daw niya ginantihan yon by talking to a friend. Ang ginawa daw ng friend niya, tinext-text niya muna yung guy, tapos nilid on niya yung lalaki, ibig sabihin nun, inakit-akit niya, hanggang mamaya, free name up lang niya. Ganun naman daw kanyang victory story. And so, nung time na, ganun naman kinikwento, parang ako na convict ako. Sabi ko, bakit ganito kaya yung mga nangyayari dito? Sabi ko, Lord, someone needs to speak out sa mga ganito. Na to tell them kung ano talaga yung victory story. So, ginawa ko, nag-pull over ako, tapos, tinawagan ko ngayon yung radio station. Sabi ko, Lord, alam ko mahirap tumawag dito, pero if the phone rings, then that means you want me to speak out. Ikaw ba, Charles, yung nakaano sa akin? Hindi ikaw, ano? Okay. Then you want me to speak out. Tapos, nag-ring. Tapos tama-tama, since nakikinig ako ng radyo, ang sabi nung sa radio, okay, it's almost 8 o'clock, so we have time for one more caller. Okay, we have time for one more caller. Tapos sinagot yung telepono. Hello?
Narinig ko, uy, sa phone ko sumagot. Kasi ang tagal ng ring eh. Sabi ko, nako, pag ring ng ring yung phone, hanggang mamaya, sobrang ring, makakat na, di ba? Pag kunyari, nakaka-20 rings na. Tapos sabi ko, yeah. So, sabi nung ni Mo Twister, so, do you have that, victory story? So, kinento ko sa kanya about yung life ko, kung gaano ko kaloko dati, and akala ko, yun na yun. I was on top of my game. And then, ang kinento ko sa kanyang victory story is about how God saved me. Tapos, sobrang tahimik lang sila doon. Tapos, syempre, si Mo Twister, medyo negative siya about, oh, yeah, that's okay. That's a victory, all right. Mga ganun-ganun siya. About, tapos, yung girl na isang nandun, siguro, Christian din siya. Siya yung nag-ano na, wow, that's truly a victory story, ganyan-ganyan. And, hindi ko naman sinabi yung pangalan ko eh. Pero, after ko ibaba yung phone, meron akong mga nag-text sa akin na I think isa sa mga kasama namin sa church, sabi niya, John, I'm listening to 89.9 TM and yung guy, nagkwento siya ng kwento na parang kaparehong-pareho sa iyo. And, hindi lang yun, medyo kaboses mo pa. Sabi niya gano'n. So, tinext ko siya. Sabi ko sa kanya, actually, ako yun. Tapos sabi niya, praise God bro for your bravery na kaya mo mag-speak out sa ganyan. At ano yung point ko doon? Isipin mo, ang dami-dami nagkikwento about what they thought was right. Pero para sa kanila, ang victory ng buhay, kung sila yung tatanungin mo, they're going to give you the wrong advice. Diba? Kunyari, pag sinabi mo, asawa ko, nahuli ko ng bababae, ano yung common na advice sa inyo? Lalo na pag yung babae yun nangaliwa. Ang sasabihin sa'yo nun, pare, iniputan ka sa ulo. Grabe yun. Hiwalayan mo na. Daming babae dyan. Di ba? But you're talking about yung wife mo. Di ba? O kaya pag tinanong ka tungkol sa negosyo, sabihin sa'yo nun, paano ba to? Inihingan ako ng ganyan. Lagay daw ako, maglagay. Lagyan mo na. Laki ng natitipid mo. Di ba? But are these advices godly? Pero makita mo dito si David, di ba? After na encourage yung sarili niya dito kay God, hindi siya lumapit sa mga taong kasama niya. At sabihin doon, ano pare, kasama ba kayo sa akin? Ano, gantihan natin, nabulin natin yung nawawala sa atin? Kaya natin yan. Di ba? Bakit? Kasi alam niya lahat ng kasama niya emotional eh. Di ba? Siyempre lahat niya magsabi na tara. Lahat sila nawalan eh, galit nga sila eh. But David knew na ang pwedeng magdesisyon lang dito was God. Diba? And ako, minsan guilty ako dyan, lalo na ako kasi napakabilis ko magtrabaho. Na minsan, I would buy things without consulting God. Diba, Ems? Diba? Meron namang iba, ang tagal-tagal. Sobra, no? Okay. So, number 3, is he maintained godliness. Sabihin nyo nga yun. So ano yung una? Una is encourage. Second, consult. Seek. Okay? Consult God for His direction. Third, is David maintained godliness. Alam nyo, usually pag may problema, pag kunyari kayo, may problema kayo, may mga pinagdadaanan kayo, minsan inuuna nyo na sarili nyo, di ba? Ako muna, may pangangailangan ako eh. But David was different. Hindi ko nga alam bakit sinama itong mga verses na to after the kwento. Kumbaga, nag-side trip muna siya eh. Kasi tinan mo to, ang ginawa niya dito, sa kwento, sa chapter din na to, he maintained fair, he was still fair, he was still kind, at he still showed gratitude. Saan nakalagay yan doon? Tignan nyo naman itong mga kwento na to. Sabi sa verse 11, along the way, they found an Egyptian man in a field and brought him to David. Meron silang nakitang isang tao, isang Egyptian. Oo, si Adam yon. Okay, nakita nila itong Egyptian na halos mamamatay na sa daan. So pagka kunyari ikaw, na-encourage ka na, okay, na bumalik na yung sigla mo, sinabi na sa ni God, pursue yung mga nagnakaw. Minsan, pag may mga tao along the way, hindi mo naisipin tulungan pa yun eh. Bakit? Ang focus mo is ma-retrieve kung ano yung nawala sa'yo eh. Pero dito, ano nangyari? Si David, tumulong pa muna. And you know what? Alam mo kung sino itong Egyptian na to?
Alam niyo kung sino tong Egyptian na to, na tinulungan ni David? Etong Egyptian na to, ang nagturo sa kanya kung saan nagpunta yung mga magnanakaw. Isipin mo, kung hindi yan tinulungan ni David, di pa ikot-ikot siya? Di ba? He was still kind to others. Sa verse 24, kasi merong mga, hindi lahat sumama kay David. Yung mga iba, sabi nila, sige lang, mga pagod na kami na lang magbabantay ng gamit. So, etong mga nakaretrieve ng gamit, mayabang. Sabi na, David, tayo ang naghirap. Tayo ang nagbuwis ng buhay. Dapat, wag nating bigyan yung mga yan. Okay? So actually, baliktad to eh. Yung fairness dapat nasa taas. Okay? So ito, ang sinabi ni David sa kanila is, who will listen when you talk like this? We share and share alike, those who go to battle and those who guard the equipment. Sabi ni David, alam mo, kahit tayo, kahit sabihin mong hindi, mas mayayabang dapat ang mga lumaban. Ang sabi ni David, alam mo, kahit tayong mga lumaban, hindi naman natin ito kakayanin kung walang nagbabantay eh. Iba-iba tayo ng role, pero lahat yan importante. So David divided the loot equally. Kung ano yung nawala sa iyo, binalik niya sa kanya. And lastly, David showed gratitude. David showed gratitude. So anong masabi natin dito? Nung 26, nung dumating siya sa Ziklag, David sent part of the plunder to the elders of Judah who were his friends. Ang sabi niya doon, here is a present for you, taken from the Lord's enemies, he said. So isipin mo, nung nakuha niya lahat ng plunder, naalala pa niya, uy, oo nga pala, merong mga matatanda na nangangailangan din. So let's not think of ourselves. Etong mga to, pinagkautangan natin yan ng loob nun. And alam mo dito, I'm reminded, I'd like to end with just showing you a lyrics of a song. Unfortunately, hindi ako binigyan ng talent para kumanta at hindi ko rin range tong ano na to. So one of the favorite songs na I really love is this song, yung Warrior is a Child. Di ba? And ang ganda-ganda kasi nung lyrics niya, because it shows us sometimes na tayo, mga mapapride tayong tao eh. Diba? Mapapride tayong tao. Minsan kayo, pag nasasaktan, ayaw niyong ipakita sa ibang tao na nanghihina kayo. Tama ba yun? Ayaw niyo na, pagka kunyari, tinanong kayo, kunyari, sabi mo, Julie, kamusta ka na? Anong laging sagot? Okay lang. Okay naman. Diba? But you know, sometimes, okay is not okay. Kasi pagka okay yan, ang sasabihin yan sa'yo, the best! Di ba? The best! But tayo sometimes, pag sinasabi natin okay lang, it means we're keeping something. And sometimes, ang nakakaalam lang nun, dalawa. It's you and God. And hindi naman, normal naman yung ganyan sa tao because I'm like that too. Di ba? Lalo na alam ko, a lot of people look up to me for strength. So, hindi ko pwedeng pakita sa kanila yung kahinaan ko. So, this song is really something that's really close to me. Sabi ni Twila Paris, yung original writer nito, sabi niya dyan, lately, I've been winning battles left and right. So, nananalo daw siya. Sabi niya, but even winners can get wounded in the fight. People say, I'm amazing, I'm strong beyond my years. Sabi nga nila, even yesterday, nung meron akong kausap, nung tinanong niya, ilang taon ka na? Sabi ko, ako, 44 years old. Sabi niya, wala sa itsura. Mukhang ang bata-bata mo pa, parang 43 lang. Diba? Sabi dyan, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all the tears. Diba? And sometimes tayo, pag tayo na lang mag-isa sa bahay, doon na tayo magano eh. That's the time we, cry out to God. That's the time we pray. Diba? And ako, imbis na kung ano yung i-post nyo sa Facebook, post it to God. Diba? Post it to God.
Tas ang chorus nito, sabi niya, they don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just a while. Because deep inside this armor, the warrior is a child. Kaya mo kantahin? Wow, the best. Palakpakan nyo nga si Roy. Isipin nyo, mamaya, magsisinga lang to akin. Di ba? Ang ganda nung lyrics na to, because it shows us that, pag tayo may problema, it's okay to cry out to God. Pagka kunyari, life is treating you unfair, at tingin nyo, lahat ng mga taong inaasahan nyo, iniwan na kayo, cry out to God. Sometimes, yung warrior, makita niyo yung suot ng warrior, no? Yung warrior, meron siyang suot na armor. And sometimes, tong armor to, yan yung pride. Yan yung itsura natin para magmukha tayong strong. Di ba? But deep inside, nasasaktan ka, umiiyak ka. And God knows. So, can I pray for you guys? Father God,